Toneladang smuggled mackerel na nagkakahalaga ng nasa 200 million pesos ang nasabat ng Bureau of Customs at Department of Agriculture. Sa Manila International Container Port, tiniyak naman ng dalawang tanggapan ang pagpapanagot sa may-ari ng shipment. Si Noel Talakay sa Sentro ng Balita Live. Angelique, ininspeksyon kaninang umaga ng Bureau of Customs at Department of Agriculture o DA ang nasabat na toneladang mackerel na galing pang China. Tumambad sa mga otoridad ang kahong-kahong smuggled mackerel nang binuksan ang mga container van na ito na nasa Manila International Container Port o MICP. Ang nasabing mga mackerel ay nasabat ng mga tauhan ng Bureau of Customs. When we check our system, nakita natin sa records natin there were 21 containers. Wala pa pong nag-lodge ng entry, but then of course bago naman dumating meron ng nakalahad dyan na consignee subject of course to validation. Nasa 21 shipping container vans ang nakuha ng BOC. Bawat container van pawang naglalaman ng 28 metric tons ng mackerel. Sa kabuuan, aabot ito ng 588 metric tons na may katumbas na halagang higit kumulang 200 milyong piso. Ayon sa BOC, pasok ito sa bagong anti-smuggling law kung saan ito ay non-bailable. Sabi naman ng DA, ipapasama sa blacklist ang consignee ng nasabing shipment. Nakita ko yung isang may-ari, Chinese national, tapos lahat ng kanyang mga director, mga Pilipino eh. Mukhang pamilya eh, pare-pareho ng last name ng tatlong director eh. No? So yun, magtago na siguro yung mga yun. Tiniyak naman ng pamunuan ng BOC at DA na simula ngayong araw gugulong na ang gagawin nilang investigasyon para matukoy kung sino ang may-ari ng nasabing shipment. Nadiskubre rin ng DA na may daya o may inilagay sa bawat isda ng mackerel para bumigat ito para tumaas ang halaga ng bawat isa nito. Yung kaninang pinakita ko sa inyong isda, basically meron siyang tinatawag na film na tubig, which is tawag dyan glazing, di ba? Yan ang trick ng mga ibang mga processor o kaya mga negosyante para pabigatin ang isda, para pabigatin ito, para maibenta nila ng mas mahal, pero ang actually yung laman mas basically 10% to 15% less ang laman nito. Hinala ng DA dahil off-season na at nagsisimula na ang fishing ban simula November 1, posibleng nagbabakasakali ang may-ari ng smuggled mackerel na tataas ang presyo o magkakaroon ng shortage. Pero tiniyak naman ng DA na mayroon silang hakbang na ginawa para rito. Pero meron naman tayong inisyu na due to fishing ban, nag-issue ang BIFAR ng allocation for importation of 30,000 tons of fish. Ayon sa DA, walang sanitary at phytosanitary import clearance mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang nasabing shipment. Angelique, ayon sa DA, ibibigay nila ang mga samples ng mackerel na ito sa Bureau of Fisheries para sumailalim ng isang test kung para malaman naman kung pwede ba itong kainin at kung pwede kainin ito ay maaari ipamahagi ito sa mga nasalanta ng bagyo katulad ng nakaraang bagyong Christine at lalong-lalo na mayroong umiiral na bagyo sa bansa. Angelique? Alright, maraming salamat sa iyo, Noel Talakay.